Magandang buhay Pilipinas, ito po ang eWords Channel nag-uulat. Alam nyo ba, mga kalawi, nasa malawak at yung mga disyerto sa buong mundo, ang bawat patak ng tubig ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Sa mga lugar na ito, kung saan ang araw ay tila isang naglalagablab na bola sa kalangitan, ang paghahanap ng malinis na inuming tubig ay isang pang-araw-araw na pakikibaka. Ito ang malaking hamon na kinakaharap ng milyon-milyong tao. Ang tubig na kanilang nahahanap ay madalas na maalat o puno ng mga mineral na hindi ligtas inumin. Isipin ninyo, napapaligiran ka ng buhangin at init, at ang tanging tubig na mayroon ka ay hindi mo maaring inumin. Dito pumapasok ating bida, isang napakatalinong siyentipiko mula sa Australia na nagngangalang Dr. Alistair Finch. Si Dr. Finch ay hindi isang ordinaryong siyentipiko. Siya ay isang visionary, isang inventor na may malaking puso para sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang nilikha ay tinawag niyang Solar Oasis Dome. Isipin ninyo ang isang malaking salamin na cymboreo o dome na parang isang higanting mushroom na gawa sa salamin at bakal. Ngunit hindi ito basta-bastang istruktura. Ang bawat bahagi nito ay maingat na idinisenyo upang maging isang makapangyarihang makina na kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Ang Solar Oasis Dome ay gumagamit ng mga espesyal na salamin na tinatawag na concentrated solar panels. Ang mga salamin na ito ay hindi patag. Bahagi itong nakakurba, tulad ng isang malaking magnifying glass. Dahil dito, ang init ay nagiging sobrang tindi sa puntong iyon, sapat na upang pakuluan ang maalat-alat na tubig na galing sa ilalim ng lupa. Habang tinutok ng mga solar panel ang init sa tubig na ito, nagsisimula itong kumulo at mag-evaporate o maging water vapor. Ang singaw na ito, na ngayon ay malinis na, ay umaakyat patungo sa mas malamig na panloob na ibabaw ng cymboreo. Kapag ang mainit na singaw ay dumampi sa mas malamig na salamin, ito ay nagiging likidong tubig muli sa prosesong tinatawag na condensation. Para mas maintindihan natin, mga kalawi, pag-usapan pa natin ang agham sa likod ng kahanga-hangang Solar Oasis Dome. Ang buong proseso ay ginagaya ang natural na water cycle ng ating mundo. Ang ginawa ni Dr. Finch ay kinuha ang napakalaking prosesong ito at inilagay sa loob ng isang dome para magamit kahit saan, kahit sa disyerto. Ang pinakahenyo sa disenyo ni Dr. Finch ay ang paggamit ng Concentrated Solar Power o CSP. Hindi ito tulad ng mga ordinaryong solar panel na nakikita natin sa mga bubong na direktang gumagawa ng kuryente. Ang CSP ay gumagamit ng mga salamin o lente upang i-concentrate ang sikat ng araw sa isang maliit na lugar. Isipin ninyo ang paggamit ng magnifying glass para sunugin ang isang tuyong dahon gamit ang sikat ng araw. Bakit nga ba sa Saudi Arabia napili ni Dr. Finch na isagawa ang unang malakihang pagsubok ng kanyang imbensyon? Ang sagot, mga kalawi, ay simple. Ang Saudi Arabia ay isa sa mga lugar sa mundo na may perpektong kombinasyon ng pangangailangan at pagkakataon. Una, ang bansa ay halos kabuuan ay disyerto. Kilala ito sa malawak na Rub al Khali o Empty Quarter, isa sa mga pinakamalaki at pinakatuyong disyerto sa buong mundo. Ang pagdadala ng proyekto mula sa Australia patungo sa disyerto ng Saudi Arabia ay isang malaking hamon sa logistics. Ang mga bahagi ng Solar Oasis Dome ay kailangang maingat na isakay sa barko at pagkatapos ay ibiyahe sa pamagitan ng mga truck patawid sa malawak at mainit na buhanginan. Pagdating sa napiling lokasyon, isang maliit at liblib na komunidad na ilang daang kilometro mula sa pinakamalapit na siyudad, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ang pagbuo ng dome. Dumating na ang pinakahihintay na araw, mga kalawi. Matapos ang ilang linggo ng walang tigil na pagtatrabaho sa ilalim ng araw ng disyerto, ang Solar Oasis Dome ay sa wakas ay nakatayo na, nagniningning na parang isang hiyas sa gitna ng buhanginan. Ang buong komunidad, kasama ang team ni Dr. Finch at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan, ay nagtipon-tipon. May halong kaba at pananabik sa hangin. Sa isang senyas mula kay Dr. Finch, binuksan ang isang balbula at ang brackish water mula sa malalim na balon ay nagsimulang dumaloy papasok sa basin sa gitna ng dome. Dahan-dahan, isang patak ang namuo sa dulo ng tubo. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. At sa wakas, isang maliit ngunit tuloy-tuloy na agos ng malinaw na tubig ang nagsimulang bumuhos sa isang malinis na lalagyan na nakahanda sa ilalim. Si Dr. Finch, na may ngiti sa kanyang mga labi, ang unang sumahod ng tubig sa kanyang kamay. Inamoy niya ito, tiningnan ang kalinawan nito at dahan-dahang ininom. Pagkatapos ay tumango siya sa mga tao. Ang unang patak ng tagumpay ay natikman na. Siyempre, mga kalawi, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi laging madali.
Isa sa mga unang problema na kanilang natuklasan ay ang epekto ng mga sunstorm o bagyo ng buhangin na karaniwan sa disyerto. Ang maliliit na butil ng buhangin ay dumidikit sa ibabaw ng mga salamin ng dome na binabawasan ang kanilang kakayahang sumalamin at mag-focus ng sikat ng araw. Ang solusyon nila ay simple, ngunit epektibo. Nag-install sila ng isang automated cleaning system na gumagamit ng maliliit na wipers. Tulad ng sa mga sasakyan, na regular na nag-aalis ng alikabok at buhangin mula sa mga salamin. Para malutas ang thermal stress, ang mga inhinyero ay gumamit ng mga expansion joints, mga espesyal na bahagi sa istruktura na nagpapahintulot sa metal na gumalaw ng bahagya nang hindi napipinsala ang buong dome. Matapos malampasan ang mga paunang pagsubok at hamon, ang Solar Oasis Dome ay nagsimulang gumana ng tuloy-tuloy at mahusay. Araw-araw, kapag sumisikat ang araw, ang mahiwagang istruktura ay tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang mga regular na pagsusuri sa laboratorio ay nagpakita na ang tubig na galing sa dome ay mas malinis pa kaysa sa mga pamantayan na itinakda ng World Health Organization. Ang mga bata ay masayang umiinom at naglalaro sa malinis na tubig. Ang mga ina ay hindi na nag-aalala tungkol sa mga sakit na maaring makuha mula sa maruming tubig. Ang pagkakaroon ng sapat na tubig ay nagbigay daan sa kanila na magsimula ng maliliit na hardin. Nagtanim sila ng mga gulay at prutas na hindi lamang para sa kanilang sariling pagkain, kundi para na rin ibenta sa mga kalapit na lugar. Ang kwento ni Dr. Alistair Finch at ng kanyang Solar Oasis Dome ay isang makapangyarihang paalala sa atin, mga Kalawi, tungkol sa walang hanggang potensyal ng agham at teknolohiya. Nagbukas ito ng pinto para sa mga posibleng proyekto sa ibang mga disyerto sa Africa, South America, at maging sa mga tuyong rehiyon ng Asia. Kaya naman, mga Kalawi, mahalaga na suportahan natin ang ating mga siyentipiko, inhinyero, at mga inventor. Hikayatin natin ang mga kabataan na pumasok sa larangan ng agham, teknolohiya, engineering, at matematika o STEM. Sa huli, ang kwento ng paggawa ng inuming tubig mula sa disyerto gamit ang araw ay isang kwento ng pag-asa. Mula sa isang patak ng ideya sa isip ng isang siyentipiko, umagos ang isang ilog ng pag-asa para sa milyon-milyong tao. Please share at like po at mag-subscribe para po sa susunod na upload content. Ito po, ang Iward Channel. God bless everyone. Mabuhay Pilipinas! Salamat po, ingat-ingat! See you next video!